Mr. Chairman, if I may. Yan na. As usual, tayo magka-shoutout sa mga ibigan sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave na wala pong remittance fees. Isang hingahan lang. Para magawa niyo po yan mga kotsero, i-download niyo lang ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay niyo pa ang account details niyo. Pwede na magpadala sa GCash, Cash Pick, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit niyo po ang promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala, ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya kayo po ay gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. If an agent prepares a pre-op report, theoretically, and does not submit it, dahil nagdalawang isip siya, natakot siya, kung ano man ang motibo niya, o nabayaran siya, kung ano man ang motibo niya, he did not submit it, as you testified, wala sa records niyo. Is that document confidential? Is that document part of your official records? My answer, Your Honor, it's no. It did not become part of the official records of PIDEA. Maybe that documents ay naging official or personal file lamang po ng ating resource person. And ang personal file ng isang resource person, tulad ng sinabi ng ating chairman, nung siya'y police, marami siyang mga informant, may mga ebidensya kang nakakalap, pag-alis sa departamento, pag-retire, dala-dala niya yun. Iuwi niya yun. Parang ako rin yan. Nung nag-congressman ako, nag-governor, unang term ko sa Senado, nung natapos, dala-dala ko rin lahat. Malay ko bang bawal yun? Sabi nga ni Senator Tolentino, wala namang batas na nagsasabing bawal yun. So hanggat hindi tinatanggap ng PIDEA para magpasa kayo kung itutuloy nga ba yung operasyon o hindi pa opisyal na dokumento ng PIDEA yun. Ganun po ba interpretasyon Yes niyo? po, Your Honor. So it may be a document prepared by a PIDEA agent, but not something that the PIDEA would stand on as of yet, because it has not yet been tested, the veracity, the validity, at hindi hinusgahan pa kung ito nga ay i-operate natin o hindi. Yes po, Your Honor. Ngayon, tudutuhan ko po kung pinapanood niyo po yung mga hearing ni Senator Bato na number 1 yata to sa social media ngayon. Ang alegasyon ni Ginoong Morales ay hindi sa pinayagan i-operate. Pinigilan siyang i-operate. Umakyat hanggang kay General dating Director Kakdak. Umakyat hanggang kay Gadapan. Umakyat hanggang kay Sasaw. Ang dami ng pinuntahan. Kaya pinatawag pa raw siya sa Malacanang. Ang tanong ko, kung hindi bahagi ng record ng PIDEA, paano ito matatanggihan ng kahit sino sa PIDEA kung wala sa records? Okay, Your Honor. Actually po ang nangyari dito kasi is hindi po sinunod ni Mr. Morales yung standard procedure of PIDEA. Kasi pag may dumating na confidential informant, yung dapat gagawin niya after conducting interview, si Mr. Morales dapat kakausapin niya rin po yung kanyang immediate superior, which is director, the division chief during that time ay si Director Francia. And after talking sana kay Director Francia, submit po siya ng Your Honor, Mr. Chairman, dininay nga po ang instruction po ni Wait until I recognize you, ha? Kaya may chairman dito para ako magdala sa discussion. Tatanungin kita mamaya. You want to say something? No, he was about to say something. After po sana sa kanyang division chief, dapat malalaman din po ito ng kanyang director. And during that time, it's Director La Chica, yung Director of the Intelligence and Investigation Service. Nagtataka po kami kung bakit even yung kanyang division chief, si Director Francia, even yung kanyang Director in the Intelligence and Investigation Service, si Director La Chica, hindi man lang na-inform. In fact, wala silang kaalam-alam sa nangyaring ito. Dumirekta daw siya kay Deputy Director General for Operation, si then Sir Gadapan. Hindi po yun yung normal procedure. In fact, the Deputy Director General for Operation, hindi na po kailangan yung approval niya. In preparing this particular documents na dalawang yan, hindi po kailangan yung approval ng DDGO. Ang mangyayari po, doon lang sa level nila, dapat naayos doon, and after that, kung after validation, okay, so dapat doon pa lang sila kukuha
pa magre-report sa Plans and Operation Service para po makakuha ng authority to operate and pre-operation report. So At in yung this case, binabanggit ninyong Deputy Director Gadapan, nagkataong pumanaw na. yes po. Pero so far, yung mga buhay pa, hindi pinapatotoo. Yes po. Actually, Yung mga allegation yes po. so far Actually, na- Your Honor, sa presentation ko po, kasama po dyan yung affidavit of the 8 agents that during that time, they were assigned doon po sa Intelligence and Investigation Service. Now, kung sila po Sandali, yung... sandali ha. Wait, mamaya na si Bato. Kung napansin nyo yung line of questioning kanina ni Cheese Escudero, malinaw na doon actually eh. Una, tinanong niya, kapag ba hindi ba tinanggap ito ng PIDEA, magiging official document ba to? Ang sagot, hindi. Hindi siya magiging official document. Magkaka-number lang yan kapag tinanggap ng PIDEA at magiging official document lang siya ng PIDEA kung tatanggapin nila. Sabihin, pirmado ng lahat. Okay. Eto na ngayon. Hindi na gets ni Bato eh. But ako nga simpleng mamamayan lang naman ako, hampas lupa lang naman ako. Pero na-gets ko yung gusto niyang sabihin. Kung hindi siya official document, is there a leak in the first place? Walang leak. Kasi it's not an official document. It's not an official document. So, what's the point of this hearing? None. Kaso, si Senator Bato is masyado siyang busy na hanapan ng lusot si Morales. So, hindi niya napansin na dapat yun na yun. That's the answer he's looking for. Yun yung punto ng investigasyon nato. Kung hindi tinanggap ng PIDEA, hindi inaprubahan ng organisasyon, magkakaroon ba ng leak? Wala. Walang leak. So, anong nangyari? Bakit meron papeles? Most probably, matagal na natin sinasabi to, pati itong, yan. Kung meron mang leak, quote-unquote, kung meron man leak, yung paggamit ng official form ng PIDEA. Yun lang yung leak. But that's about it. And even then, this is not a public, this is not a public document. It's not a confidential document for that matter. At the end of the day, ito yung this is just a mere scrap of paper at the end of the day. It doesn't prove anything. It doesn't give value to anything. It is just a scrap of paper. That's it. There's no value in it. Wala tayong makukuhang nothing. Wala. Other than, meron tao na naglagay ng pangalan ni Maricel Soriano at naglagay ng pangalan ni BBM. That's about it. Anyway, tuloy natin. Andito mala si General Kakdak. Sir, this happened during your time? Di ba, 2012, ikaw, o si Gutierrez? No, Your Honor, it's but still Yusek Gutierrez. Ayun si Gutierrez pa, sir? Yes, sir, because I assumed October 18, but my order is October 11. Okay. Thank you, sir. Thank you, Your Honor. Ang hirap po na tayo matanong dahil puro pumanaw na, nasa langit na. Thank you. Thank you, sir. Thank you. If I Please may continue. Dito po sa dalawang nakita natin na pre-operation reports in authority to operate, sabi ko po kanina maraming blanco. And then we have to take note of the fact na linagay niya po dyan na 7 other personnel of the IIS, Intelligence Investigation Service. Consistent po yan doon sa kanyang naging letter sa aming pong Director General of PIDEA dated April 7, 2024 na yung conduct niya ng interview doon sa confidential informant ay in front of some other IIS personnel. So ano pong ginawa ni PIDEA para po malaman kung totoo o hindi? Pinatawag po namin yung mga naka-assign during that time sa Intelligence and Investigation Service. Sino-sino yun? We have consulted the Director of the Human Resource Management Service of PIDEA and then kinausap namin sila, nangyari ba talaga to o hindi? Recording in Ang sabi progress. po nila, wala po silang kaalam-alam, wala po silang natatandaan based on their personal recollection na may nangyari pong confidential informant na nag-report stating therein na yung subject po na nandito sa ating pre-operation report and the authority to operate ay naging po. Okay. This is critical itong parte na to kasi everything hinges on this eh. Lahat yung buong hearing ay nakasalalay una
sa authenticity ng document. Pangalawa, doon sa pagpunta ng confidential informant doon sa PIDEA. Kasi doon inaangkla ni doon inaangkor ni or inaangkla ni Morales yung testimonya niya eh. Na may nagpuntang confidential informant kasama, nakita yan ng buong IIS o Intelligence Service. Oh, nakita yan na ini-interview ko siya. O nakita na ini-interview daw. Sabi ni Morales. At isinulat daw niya sa isang sworn statement yung sinabi nung confidential witness, ng confidential informant. At siya mismo ang nagdala sa confidential informant sa Legal Service Division ng PIDEA para ipanotarize yung testimonya niya. This is very critical. Kasi dito sasabog yung testimonya niya. Dito sasabog yung testimonya ni Morales. Dito sa parte na to, panoorin niyo. Okay, yung nga, na-discuss na natin ang previous hearing, no? Yung affidavit nila. Yes, next. Pero yung tinanong ko sila, were they present during the time na kinausap ni Morales yung confidential agent, allegedly, yung araw na yon, which was a Saturday. Ang sabi rin ng mga agent na yon is, wala daw sila dahil Sabado. Yes po. Wala daw sila doon. So tinanong ko pa nga, ano magiging implication nitong affidavit niyo doon sa pag-disclaim sa claim ni Morales na wala pala kayo doon sa area nung panahon na yan. Kaya just to be fair, just give weight to all these testimonies. Yes po, Mr. Chair. Pero Sige, po, continue. sa letter niya po kasi, Your Honor, binanggit niya po na yung kanyang pagkakausap doon sa confidential informant ay in front of some other IIS personnel. That's why, ang ginawa ni PIDEA... Yung nga problema, hindi nga niya masabi kung sino yung mga tao yes na yun. po. We Si Bato nare-realize niya unti-unti eh. Nare-realize niya unti-unti na pumapalya na nga. Yun nga lang problema, hindi raw niya ma-recall eh. Hindi niya ma-recall na kung sino yung mga kasama niya nun eh. Hindi ba clue yun, Senator Bato? Na baka inuutukan na nga talaga nitong confidential informant mo? Itong informant mo pala? Medyo inabot tayo ng 3 hearing para ma-realize na yun. Pero sana ngayon ma-realize na talaga niya. Ng buong buo. Call mo, Morales, sino yung mga kasama mo doon? Your Honor, nandun po doon sa deposition. Nandun po kung sino-sino yung nandun present. Yan Hindi tayo mo eh. bigay ang pangalan. Wala mo, hindi ka malala. Hindi, Harap mo. Your Honor, napakatagal na po nung na yun. Lagi niyang excuse yan. Napakatagal na nga po, hindi ko na nga po maalala. Hindi mo maalala yung experience, yung sarili mong experience 10 years ago na sinasabi mong isinulat mo sa isang sworn statement? So anong value ng sworn statement mo? Wala. Pagkuha ko ng statement at yung istorya na yung 2012, Your Honor, nung kinunan ko yung confidential informant. Kaya yung pong sinasabi nila, na ganyan, pinaharap nila yung mga dati kong kasama. Your Honor, naiintindihan ko po yung pinagdadaanan ng mga kasama ko. Wala naman ho silang pagpipilian. Kung pipiliin nila ako, kung pipiliin nila yung trabaho nila ngayon, Your Honor. Okay, sige, thank you. Your Honor, continue. dito po yung mga nag-execute ng affidavit, we can once again ask them regarding this. Kasi wala naman pong ibang sasabihin si Mr. Jonathan Morales na kasama niya kung hindi po yung mga naka-assign doon sa Intelligence and Investigation Service. And then, one thing, Your Honor, if I may continue, dito po sa ating pre-operation report, ang nakalagay po dyan na unit is Unit 4-C. Yun po yung address sa Rockwell, Unit 4-C. At kinonfirm po ito ni Mr. Morales during the first hearing. At ito po yung lumalabas sa social media for the past 2 months na nakikita po ng lahat, nakikita po yung address for DASI po ito. At ito po kinonfirm niya for several times. Inamin naman rin niya na clerical error yun. 46 DASI talaga yung unit ni... Magkamag-anak ba kayo ni Victor Magtanggol? Si Bato naman. Bato, bilis tanggol. Bato, bilis tanggol. Di ba? Ganun lang.
Marcel Soriano kasi nakalagay din doon sa ibang papel niya 46-C, di ba? Yes po, sir. So, ano mangyayari naman yan sa atin yan, yung mga nagkakamali tayo sa ating mga papilis? Mas importante, na-confirm natin na mayroong 46-C sa Rockwell na incompetent. pinagmamay-ari ni Maricel Soriano na Nangyayari lang naman daw talaga yun eh. Nagkakaroon ng pagkakamali sa pagtatype, no? Mga clerical error. Nangyayari talaga yun. So, anong value ng warrant nyo? Anong value nun? Di, nagkamali na kayo sa investigasyon nyo? Nagkamali na kayo ng lugar na imbestigahan? Napakalayo ng 46C sa 4C. Magkaiba yun. Paano kung ibang building pala yung 46C? na inamin mismo ni Soriano when he testified before this committee. Di ba? Your Honor, ang point lang po namin is sobrang magkaiba po yung Unit 4-C sa Unit 46C. Yung nga, inamin nga niya, nagkamali daw siya, kaya 46-C yun ang totoo. Tinanong ko siya kung saan ang totoo, 4-C or 46-C. Kasi mayroon din siya papel dyan na 46-C. Nakita mo? May papel siya dyan na 46-C. So, kinumpronta ko siya, saan itong dalawa ang totoo. Sinabi niya 46-C. So, let's leave it at that. Thank you. Please continue. Please, next Huwag natin slide. pag-usapan yan. Yung ating pong pre-operation report and authority to operate, they do not exist in the PIDEA Regional Office, National Capital Region, records of operational coordination reports. Makikita po natin dyan na yung March 10 and March 12, 2012, meron pong naging coordination. March 10, ang serial number po ay nagtatapos sa 22, yung March 12 naman po ay nagtatapos sa 23, indicating na wala pong other coordination nangyari in between the March 10 and March 12. Yung March 10 pong binabanggit dyan, Yan. hindi po yan yung tungkol doon sa pumuntang confidential informant kay Mr. Jonathan Morales. Gusto ko pong i-reiterate na ito pong papel na to magpapatunay na wala pong anumang nai-report sa regional office ng National Capital Region pertaining doon po sa pumuntang confidential informant. At hindi Walang po ito record. madadaya dahil serialized po yung control number. Magkasunod po yan, wala pong in-between na nangyari and wala pong other coordination. Kailangan ba talagang ipaparating mo doon sa regional regional operation center kapag may magpunta sa iyo na informant? Ganun ba? Your Honor, lahat po ng coordination, Hindi, it's not about coordination. This is about yung paglapit ng tao sa iyo. Ikaw, may confidential informant ako. Pupunta ako sa iyo, sir. May impormasyon ako na ganito. I-report mo kagad dyan sa Regional Operation Center na may pumunta sa akin na informant? Is that the way it is? hindi po diretso, Your Honor, after na po ma-process. O after nga ma-process. So after Yes ma-process. po. Bilis tanggol. Sige, continue. Thank you, Your Honor. Next slide, please. These documents do not exist in the records of the National Operations Center of PIDEA. So katulad ng nakita natin sa previous slide, the serial number dun sa March 10 and March 12, 2012 ay magkasunod. Yung isa nagtatapos po sa numbers 1 at yung kasunod po nagtatapos po sa numbers 1, 2. Ibig sabihin, I think, I get your point. I get your point. The mere fact na wala siyang control number, wala talaga. No use discussing all these things. Yes. Kasi wala naman talagang control Patapusin number mo yun. kasi, Paano natin Senator ikumpara? Bato naman. Hayaan mo Walang na lang. control number dahil na-disapprove, hindi natuloy yung operation, di ba? Yes, Your Honor. So, Just to there's prove, no Your choice, there's no use discussing nako. this. Dahil, to start with, yung papel na pinapakalat sa social media, wala talagang control number. yeah, I'm just presenting this, Your Honor, just to prove that these documents ay hindi po talaga naging official documents of PIDEA. Ay, hindi naman talaga. Naniwala ako sa inyo na hindi talaga. Thank you, Your Honor. Naniwala ako. No need of explaining it. Kayo lahat nagsasabi sa akin na hindi official document yan. Wala, naniwala ako. Hindi mo talaga makita yan doon. Saan mo makita yan? Hindi mo makita yan. Kahit Thank na anong hanap ninyo. Thank you, Your Honor. Kasi nga, Pero, siguro na ang premise nila is hinugot nga daw. It is an authentic document pero hinugot sa loob ng PIDEA. Yun yung argumento kasi nila.
Which it's BS eh. It's BS. B with a capital B with a capital S. Kayo lahat mag-agree sa akin na yung soft copy na yan, meron talaga yung papel na existing na hard copy na kinopya ng Xerox. Ha? Everybody agree with me? Ha? Your Honor, actually, kung makikita natin yung pre-operation reports at Agree with authority me. to operate na sobrang medyo malabo at maraming information yung natanggal, kahit sino po sigurong dating PIDEA employee or lalong-lalo na PIDEA agent po pwede pong gawin yan. Madali Yun. lamang po yun, lalong-lalo na kung yung taong yung meron po siyang You mean to say, yung ganong kaluma na papel, pwedeng gawin ngayon? O Yes. existing yan noon? Anong klaruhin natin? Pwede po kasi, Your Honor, that's because of paulit-ulit pong na-photocopy. Parang it appears na parang Mr. luma. Chairman, Yan, Mr. that's Chairman, if Yes, I may. I did not attend the first hearing and did not Yan na si attend the Cheese. entirety of the second hearing, but I know for a fact it's a photocopy. It's a picture of a photocopy is what we have. Yes. If what we have is a picture of a photocopy, paano po natin malalaman kung gaano kaluma nga yung papel na yon? Na may butas, meaning nasa folder dati. Pero paano ho natin malalaman kung brown na yung papel, kung luma na yung papel? Right. If what we have on hand, without former Agent Morales presenting the original, if he has it, how did we find out that it is an old piece of paper? Correct. Paki-flash nga yung papel na yan. Paki-flash ulit Paano yung mo nalaman papel. luma? Paki-flash. Sa butas? Especially referring to the color, Sige, Mr. yung Chairman. color kanina. Sana yun. Yan o. Yan, tingnan nyo. Yung mga markings na yan, sa kalumaan na yan, at saka nabasa-basa na yan siguro. Mr. Chairman, I went to the College of Law. I would photocopy at least about 100 volumes of SCRA. Depende ho dun sa Xerox eh. May Xerox na maganda. May Xerox. So, yung mas murang Xerox, mas pangit eh. Yung mamisong Xerox nun, clear eh. Well, magkakaroon din ng kanya-kanyang Sunog si Bato. Nasunog si Bato ng slide. Medyo napaso ng konti si Bato doon. Diyos ko, my goodness. Buti nga ngayon meron ng e-SCRA. Electronic SCRA. May access kami dyan eh. Yung school namin binigyan kami access sa SCRA. Pero nung panahon nila, Cheese, wala pang ganon. Nung nasa law school sila, Cheese, wala pang e-SCRA. Ang meron lang noon, yung makakapal na libro, yung SCRA. Ano yun eh, mga Supreme Court rulings yun eh. Kaya SCRA. Supreme Court rulings annotated yata. Parang ganon. Pag nagpa-print ka ng, pag nagpaputo na si Cheese Escudero, tumatawa lang sa gilid. Yung tsura ni Cheese. Tatawa lang. Anyway. Pag nag-print ka, sa medyo mura-mura, ang pangit ng quality. Parang ganito, pangit ang quality. Pero pag nag-print ka sa medyo mahal, mga tipo National Bookstore na 5 to 10 pesos ang isang page, malinaw na malinaw yun. Mas malinaw pa yun sa bunbunan ni Morales. Yung centavo. O yung sa UP, mga 25-50 cents lang. Ganon. Yun yung problema eh. Tama naman yung tanong ni Senator Cheese. Paano mo nalaman na luma na yan? Base lang sa kulay ng photocopy, picture ng photocopy ng papel? Si tsura ni Cheese. Ano yung tsura? Natawa na lang eh. Yes, I agree. But opinion nito. Pero ako, nag-retire ako sa PNP. Kung tingnan mo yung mga second lieutenant pa ako na file, ganyan na ganyan talaga tingnan ngayon eh. Sus, tumigil ka. Ganyan na Hindi ganyan lahat. talaga. Yung mga color na yan. Oh. So kaya nga sinabi ko, existing yung file na yan. Kasi paano nga nagkakaroon ng soft copy kung hindi, walang kinupyahan dyan. Yun lang sa akin. But when you say na non-existent sa file niyo yan, wala talaga. Naniwala ako sa inyo. Pero kung totoo yan o hindi, I bet may bayag. Totoo yan. Pero ang tanong, sino may hawak? Posible pa na Sen, wag mo ipusta ang bayag mo, matatalo ka. Mawawalan ka ng bayag. Wag.
Parang awa mo na. Si Morales may hawak niyan at siya ang nagpakalat niyan. To be frank about it, isa yan sa mga pagdududa na iniisip ko, Jonathan Morales, na Yes, Your Pwedeng Honor. ikaw. Ang ano nga, Your Honor, Mr. Chairman, ano? Yan na naman Kaya to. lang Gang ako, standing na naman. napunta rito as resource person dahil nga nung sumulat ako sa kanila, sinabi ko na wala akong kinalaman dyan sa nilabas ng vlogger. Kasi Sino bang kriminal ang aamin sa krimen niya? Natural, walang kriminal ang aamin sa krimen niya. Lalo in public. kinontak lang din sir ako ng kasama ko sa PIDEA. yung nga, Kaya ko lang din nalaman. yung nga problema, hindi pa pinakita yung pangalan mo dyan, hindi pa nakita yung signature mo, sumulat ka agad sa PDEA na claiming Yes, sir. na ikaw Dahil ang nga, gumawa. Ikaw, Hindi pa nga alam yung pangalan mo, sumulat ka na agad. Oh, medyo nalilimanagan ka na ba, Senator Bato? Medyo nalilimanagan ka na ba? gumawa. Yes, sir, Your Honor. Dahil tanda ko naman talaga na ako talaga yung nag-imbestiga doon sa confidential informant. Alam nila yan, sir. Alam nila. Dinideny lang nila ngayon. Anyway, sige, Your continue. Honor, Oh. next slide please. They do not exist in the Ito. PIDEA blatter book Ito yung matindi. ng aming Plans and Operation Service from 2010 up to present. Lahat po ng anti-illegal drugs operations and coordination na ginagawa, aside from yung amin pong database, meron po kaming blatter book na dala po namin ngayon, yung hard copy. Nakalagay po doon from 2010 up to present. Lahat po ng coordination, lahat po ng anti-illegal drugs operations. So in this case, wala pong entry na nagsasabi regarding that confidential informant. Next please. Next slide please. Yan ang delikado. Yung blatter Ito po book. yung certification that Yung blatter book nagsasabi na wala rong in-interview yung confidential informant during those dates. Talaga na iniintay na ilabas yan ng PIDEA eh. Buti na ilabas na ngayon. Kasi matagal na withhold ng PIDEA yan eh. Ayaw ipalabas ni Bato. Oo, bakit? we have from the Plans and Operation Service stating therein na wala nga pong nakalagay doon na nagpumunta na confidential informant and wala pong nag-coordinate regarding that matter. Next slide please. Dito po sa aming formis, nabanggit po ito dati na although hindi po nakalagay sa aming formis, ito po ay hindi rin nakalagay. Before formis kasi meron kaming data monitoring system, yung Damon po. Hindi din po ito nakalagay doon. And then, the name Bongbong Marcos. Hindi talaga malagay doon kung hindi sinubmit yan, hindi pinagay doon. Akala ko yung spelling ng Damon, D-A-E. Di pala. D, as in D-A pala talaga siya kasi ibang system. Iba pala yun. Okay. Tao lang. Wala talaga. Hindi mo makita yun doon kung Yes. meron nagtago niyan. Yes po. And Meron nagtago niyan. yes. So, And the name Bongbong Marcos. marami ka pa? Marami ka pang aside from that? Kunti lang. Please wrap up dahil ako ang prayer ngayon sa session hall. Baka 2 beses akong pagalitan ni Spin ito. Hindi ako last session akong nalate ako sa prayer. Please, continue. And the name Bongbong Marcos, alias Bonget, does not appear in the National Drug Information System or Interagency Drug Information Database. Hence, he has never been included in the drug list or been subjected to any negation operation. Next, please. Remember, we're not talking about the drug list dito, ha? Ang ating pinag-usapan to yung leak na yan, yung pre-operation report at saka yung Senator Bato naman, dinala mo na nga sa kung saan yung hearing. Dinala mo na sa drug testing, dinala mo na sa CCTV ni Morales. Tapos dito sa sa drug list, ayaw mong puntahan. Medyo may pagkaano tayo doon ha, Senator Bato ha. yung authority to operate, yun ang pinag-usapan natin, hindi drug list. Kasi ako, kung tanungin mo rin ako, nag-PNP ako, wala talaga ako nakita about that information. Ako mismo, honestly speaking, wala akong nakita. Pero hindi ko sinasabi rin na hindi siya pwede magiging subject sa information galing from somebody.
Yun lang sa akin. Pero kung sabihin mo yung list na yan, wala ko nakita. Ako. Sige, continue. Thank you, Your Honor. Next is the affidavit, joint affidavit ng mga naka-assign in the Intelligence and Investigation Service during the March 2012. Okay, stating in the affidavit po na wala sila based on their personal recollection, wala po silang nalamang ganong information. Next slide, please. Certification coming from the Human Resource Management Service of PIDEA na kung sino-sino po yung assigned na mga drug enforcement officers during that March 2012. Next, please. And ito po, yung pagkatao ng ating resource person, one of the topics that we discuss in the investigation that we have conducted. Your Honor, Mr. Chairman. Yes, go ahead, Senator Chis. It will be submitted anyway. Narinig na natin, akusado, maraming kaso, nagsinungaling noon, meaning it will be submitted anyway. Since you will be doing the prayer, Mr. Chairman, Yes. I'd like to take advantage of the Tara, presence of this witness. Tokayo, Attorney Francis, Ito yung damaging. is a pre-operation report and authority to operate that document? Is it a controlled document o form lang yun na matatagpuan sa opisina ng PIDEA? That's not a controlled document. Yung yan pong... So form lang yun na matatagpuan sa opisina ng PIDEA, Yes. dadampot ka ng isa kung may gagawin kang, isasubmit kang pre-operation report o authority to operate. Tama po ba? Yes. Magiging controlled document lang yan pag nalagyan na ng numero. Yes po. So hanggat wala pang numero yan, hindi pa yan controlled document, therefore hindi pa yan official document, therefore hindi pa siya public document, therefore hindi pa siya kasama sa official records ng PIDEA. Yes po. Magiging official record lang yan, gaya ng sinasabi ni Chairman De La Rosa, wala kayong kopya kasi hindi pa nga sinasubmit. Kung hindi pa siya sinasubmit, hindi rin siya bahagi ng official records ng PIDEA. If it is not part of the official records of PIDEA, it is not the proper subject matter of a leak either yet. Kasi hindi pa naman bahagi ng official record ng PIDEA. Tapos. Ngayon, posible na may ginawang ganyan talaga si Ginoong Morales. May informant man o wala, may nagbigay man ng affidavit o wala, may picture man o wala, posible yon. Pero hawak niya, file niya, nasa kanya, sa puntong yon, since you're an attorney, Francis, public document na ba siya o hindi pa? No. O dahil sa officer agent ng PIDEA, may tuturing ng public document siya. No, it's not. Dapat notarized No, Your Honor. para maging public. My document. next question, sir, is kung ito'y pinanumpaan, Yun. affidavit Yun. sino po ba yung nagpapasumpa sa PIDEA noong mga panahong yon? Dapat notaryo. Marami pong lawyers na naka-assign po sa Legal and Prosecution Service of PIDEA. Sila po yung dapat na magpasumpa. Kung lawyer po yan at I presume pwede lamang sila magpasumpa kapag sila ay notaryo. Meron pong mga may notarial commission during that Correct. time. Yung walang notarial commission, meron po ba silang listahan ng mga pinapasumpa? Meron po Yun. kasi yung iba doon, although they don't have the notarial commission, allowed po sila to administer yung mga documents po. Allowed sila to administer oath, pero nire-record ba nila yung sumusumpa sa harap nila? Yun. Kahit wala silang notarial commission? Meron 5 copy po yung Legal and Prosecution Unit. Mike. Sino-sino po yung mga nagpa-administer doon sa office? Matanong ko po kayo, sa dokumento ng PIDEA, kung binaliktanawan nyo talaga at nag-research po kayo sa lahat ng dokumento, meron po bang nakasad doon na may nanumpa noong araw ng Sabado patungkol po sa bagay na ito? At kung sakasakali, listahan ng mga notaryo o mga abogadong may notaryo, dahil may record po yan ng kanilang mga pinanumpaan 10 years ago, 15, 20 years ago. Correct. Sinasubmit po yan sa husgado Correct. kada taon ng lahat ng notaryo. Wala po kaming nakitang records. In fact, I issued as Director of the Legal and Prosecution Service a certification na wala po kaming nakitang records na ganon. And if I may add po, Your Honor, hindi po ito kasi yung usual na once meron pong confidential informant na, for example, first time na pumunta, wala pong confidential informant na papayag na
itatranscribe into sworn statement po yon. Kasi in the sworn state, kung magiging affidavit po ito, ilalagay niya yung pangalan doon and then sasamahan niya po si Ginoong Morales sa Legal and Prosecution Service. Wala pong confidential informant na papayag sa ganun. So, sa kasong ito, kung may affidavit man, personal niya yon, kung sang notaryo man yon, kung may pre-operation o authority to operate man, hindi pa niya sinusumite kung sakasakali. Para tumugma nga yung sinasabi ng chairman na posibleng may ganun dokumento na ganun nakakatagal, pero hindi dumapo, hindi nakaabot, hindi nakarating sa talaan, sa record, sa dokumento na nasa pangahawak ng PIDEA para maging official document ito. Yes po. Although binanggit po ni Mr. Morales during the first hearing na yung affidavit daw is pinanotaryahan nyo or nag-subscribe dun sa Legal and Prosecution Unit of PIDEA. Walang record nga doon Wala pong records. nang may sumumpa doon sa petsang yon. Wala po, Your Honor. Tapos ang boxing. Tapos, yun lang ang kailangan mo eh. That's all you need to know. Hindi mo na kailangan ang susunod pang hearing. Tapos na. There's no need to investigate further. Tinapos na ni Cheese yung hearing. Tinapos na niya para kay Bato. Yun lang naman kailangan niya malaman eh. Yun lang yung kailangan niya malaman. Are the documents authentic? Oh, ang sinabi ni Senator Cheese doon sa line of question. Ang ganda nung line of questioning ni Senator Cheese eh. Nakaka-engage. Sana matuto ko ng ganong skills. Pag lawyer na ako. Sana matuto ko ng ganong skills. Ang linaw ng thought process eh. Ang linaw eh. Tira mo tayo, mga hampas lupa lang tayo. Naintindihan natin eh. The hearing is all about PIDEA leaks. May nag-leak na document, may nag-leak na confidential document na nanggaling ng PIDEA. That's the whole reason for the hearing. Ano ang sinagot? Ano yung dito na-determine na natin eh. Yung status ba ng papeles na walang numero ay sapat na para sabihin na ito ay isang official document? Sagot ng PIDEA, hindi. Bakit? May prosesong kailangan sundan para maging official document siya. So, pag naging official document na siya, meron ng pirma ng mga kung sino-sino, meron ng mga numero, etc., etc. Doon lang siya magiging leak. But until it happens, it is not a leak. Because it is not an official document. It is not a confidential document. So, ang punto ng hearing ay wala na, nasagot na. There's no leak. Senator Bato, kung sakali makakarating mo sa inyo itong video na to, pakipanood po hanggang dito sa parte na to. Wala pong leak. Kahit sabihin nyo po, kahit i-insist nyo na existing yung document, the fact na ito ay hindi naging official document, hindi siya gumraduate eh. From being a form to an official document. Hindi siya gumraduate. The fact na hindi siya umabot sa punto ng pagiging official document, walang leak na naganap. Ang nangyari lang, merong tao na nagsulat ng pangalan ni Bongbong Marcos sa isang papel at ina-allege na siya ay isang drug user. That's it. Point number 1. Point number 2. Wala makapagpatunay eh kung saan nanggaling yung dokumento. It's a he said, she said situation. Sabi ni Morales, siya daw ang sumulat, dinala niya yung dokumento sa sa legal office, pinanotaryo niya, etc., etc. Yun ang sabi ni Morales. Ang sabi naman ng IIS, walang ganun nangyari. So, ang tendency ng mga tao, mga kakotsero, is to lie. Lahat ng tao ganyan. Kahit pinakabatang anak natin, they have a tendency to lie. Bakit tayo nagsisinungaling? For self-preservation. Alam natin lahat yan. Ngayon, ano ang hindi nakapagsinungaling? Dokumento. Ang dokumento, pwede mong pekein. Pero pag pineke mo ang dokumento, obvious na pineke. Tulad ng ginawa nila sa PIDEA leaks. Ano pa yung ibang paraan para ma-validate natin yung authenticity ng document? Ang sinasabi nila, yung witness. Kasi doon inangkla ni Morales yung kanyang argumento eh. Na totoong may nangyaring ganito kasi meron akong confidential witness, confidential informant.
Tinanong ngayon siya sa identity ng confidential informant, hindi niya sinagot. Pero si Bato ang nagsabi kanina, iyan daw, anak-anakan daw ni Maricel Soriano. Oh, that's another topic altogether. Wag na natin ipag-usapan pa 'yon. Focus tayo, focus. So ngayon, kailangan ma-validate natin kung totoo ba yung confidential informant. Ano ang totoong kwento? Ang claim ni Morales ay dinala niya sa legal division ng PIDEA para ipanotarize. Pag ikaw nagpanotarize, may kopya ang PIDEA, tapos every year, ipapadala ng PIDEA yung isa pang extra copy sa courts because it becomes a public document. Kaya nga may notaryo eh. It is a public document. Para maging public document yan, kailangan merong abogado na susumpaan mo. I hereby attest that the contents of this sworn statement is true according to my recollection. Tapos ilalagay mo ba yung pangalan mo doon? Pipirmahan mo yun. Isiselyohan niya ng abogado para maging official document. So dapat merong kopya ang PIDEA nung official document na yun. Matagal ko nang tinatanong yan. Tuwing pinag-uusapan natin itong topic na to, tinatanong ko yan, nasaan ang record sa legal division? Malamang sa malamang, merong isang dokumento doon na nagsasabi na nakasulat yung sworn statement ng confidential witness at siya ay pumirma ng either March 10 or March 11, 2012. Lawyer ng PIDEA. Tinanong siya ni Senator Cheese, sa inyo bang opisina ay merong record na merong isang tao na nag-sworn statement sa araw ng March 10 at March 11, 2012? Ano sinabi ng PIDEA? Wala po, Your Honor. Imagine, lahat ng tao na minention ni Morales, lahat sila, kinokontra yung testimonya niya. With evidence. May patunay. May patunay na mali yung sinasabi ni Morales. Pero sa puso at sa isip ng mga DDS, siya pa rin ang tama. Alam nyo mga kochero, biblical na nga yan eh. Diba nga sa Bible nga, 2 to 3 people lang. By the testimony of 2 to 3 people, let every word be parang tested or something. Dalawa-tatlong tao lang kailangan mo para magpatunay sa katotohanan ng sinasabi mo. Sa Bible ha, sa Bible. Lang ya, dito sa hearing, ilang tao na nagpapatunay na sinungaling si Morales? PIDEA, walong katrabaho niya. Yung mga tao dito, yung kaibigan, hindi, yung isa pala niyang kaibigan, yung si Picoy. Tapos yung mga kaso niya, ang dami mo ng testimonya. Tapos iimbitahin niyo pa si Ochoa next hearing. Wala namang problema. Sa amin, wala. Para sa akin, content lang yan. Sige, pag-usapan natin for the content, di ba? Why not? Pero ako, mga kochero, personally, ako, I'm convinced. Umpisa pa lang, nung pumutok tong si Morales, nung una pa lang siya nag-livestream, kasama ni Maharlika. That's a Sunday, and I can remember that very, very vividly. That's a Sunday. Nag-livestream din ako. Pagkatapos ni Maharlika, nag-livestream din ako. Ginugel ko lang yung pangalan ni Morales. Nalabas na lahat ng kaso niya. That's day 1. Up until today, hindi niya na-vindicate ang sarili niya. Hindi niya napatunayang tama ang sarili niya. Tapos, itong mga so-called experts na mga DDS, paniwalang-paniwala kayo? Alam niyo ako mga kochero, I'm convinced. Hindi sila naniniwala dahil sa sinasabi ni Morales. Naniniwala sila dahil tinitira ni Morales yung bongbong. That's it. So mga kochero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?